Kumusta guys? You're listening to News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At pag-usapan naman natin tong si Sara Duterte. Kung natatandaan nyo guys, yung Cebu, binaha ng bagyong Tino. Okay? At kung saan, ang daming nasirang bahay, nawala ng may mga ang daming infrastructure damages, ang daming nawalang buhay, di ba? At nakakalungkot, yun ang nangyari sa Cebu City. Okay? While itong Vice President natin ay nasa bakasyonan. Okay? Baka mawala to sa Facebook or sa social media kasi nakita mismo ng ng halos mga netizen, okay, na nagbabakasyon pala tong si Sara Duterte habang yung Cebu City ay nasa baha. Okay? So let's take a look here from Facebook, okay? At ang dami itong information galing dito. Sabi dito sa iba't ibang posts, yung sabi dito, Macmac Pablo TV, nakakapasipag talaga ng ating Vice President. Napakasipag, pasarap buhay habang may kalamidad. O, di ba? Nasa ano daw siya? Nasa Nasa Doña Choleng Island Resort, Cagbalet Island, Mauban, Quezon. Malapit sa Quezon City, okay? Kung natatandaan nyo, November 6, noong araw na yon, yun ang time na yun na humahagupit yung bagyong Tino, di ba? At nag-viral itong pictures ni Sara Duterte. Mabuti nga na nag-post itong inland resort na to na nandun yung Vice President. O, di ba? Para malaman ng kababayan natin, especially ng taga Cebu, because yung taga Cebu daw, sabi nila, ay Duterte country. Okay? Bakit sinabing Duterte country? Kasi halos mga Duterte candidates nanalo doon sa Cebu City. Okay? At ang kanilang mga pinuno na si Sara Duterte ay nandoon sa araw na mismo nagbinabagyo ang Cebu. Diba? Imagine niyo, grabe, yung Vice President natin nandoon sa Cebu, sa isang isla, 'di ba? Nagpapasarap ng buhay. Yan yan. Oh, kita niyo yung picture nito? Galing mismo yan diyan sa post nung araw na 'yon. Okay? Ayan. Ano pa? Ito, pakita natin. Yan. Sarap ng buhay, 'di ba? Habang yung kanyang kababayan ayan, 'di ba? Ang sarap ng buhay, 'di ba? Dami nagpapa-picture. Okay. So, ano sa tingin nyo? Ito ay ito ba ay magandang example ng isang leader sa ating bansa na mismo ang kanyang ah, baluarte sa Cebu. Kasi halos maraming nanalo sa kanilang kandidato doon, di ba? Na na yung kanilang vice presidente nasa bakasyonan tapos lahat ng mga tao doon sa Cebu na noong panahon na yon walang magawa kundi makita yung kanilang pamamahay na sira tapos yung relief good hindi man lang natin mabalitaan kung anong ginagawa ng opisina niya o kung meron man siyang ginagawa o yung kanyang opisina noong panahon na yon, bakit wala siya? 'Di ba? 'Yun ang isang importanteng makita ng mga tao katulad nyo na nanonood ngayon. Kung meron man taga Cebu na nanonood ng nitong video na 'to, tanungin niyo sa sarili niyo, yung mga katulad ng mga politiko na gaya ni Sara Duterte, 'di ba? May mga politicians na pumupunta nung pagkatapos ng bagyo, 'di ba? Pero merong mga wala, nasa ano lang nasa bakasyonan kagaya ni Sara Duterte. At hindi lang 'to nangyari ng isang beses, okay? Ito ipapakita ko sa inyo
Ito ay nangyari sa panahon na meron ding bagyo. Anong nangyari? Si Sara Duterte, so share ko ng tab. Siya as, okay, wait a second. Wait. Ano, balik tayo. Nangyari to noong panahon na merong bagyo. Tapos yung pamilya niya pumunta ng Germany para manood ng concert ni Taylor Swift. O, di ba? Ito yung panahon na merong bagyo eh. Okay? At dito, amid the inclement weather in Metro Manila and other parts of archipelago, Vice President Sara Duterte and members of her family left the country for an unannounced trip to Germany early Wednesday. Ito noong July 25, 2024. Ito yung time na pinicturean siya na pumunta ng Germany. Tapos mayroong pictures na nakita siya at pinicturean kasi nakasuot siya ng Taylor Swift na concert. Na para pumunta ka doon sa concert ni Taylor Swift, okay? Duterte accompanied by her husband, children, tsaka yung kanyang nanay. Okay? At pumunta sila ng Dubai and then connected to Munich, Germany. Okay? Ano nangyari nung panahon na yun? Sabi ni Sara Duterte, bakit inilabas ng CCTV daw nung yung paglipad niya? Eh, bakit pumunta ka ng Germany, yung kababayan mo binabaha? Di ba? Oh. So, anong say niya yun? Anong say niya doon sa mga taong nangyari doon panahon na yon at ngayon? Di ba? Kahit na sabihin natin yung kanyang opisina ay nagbibigay ng relief goods, bakit? Bakit yung leader ng Office of the Vice President wala sa Pilipinas? O, di ba? So klaseng anong klaseng leader 'yan? Di ba? So mas inuuna niya pa pumunta ng Germany. Ito. Pakita ko sa inyo. Click natin 'tong picture na 'to. Nagtatago pa 'to si Sara Duterte kasama na kanyang ng security. Wait lang. Mas malaki. Yan. Okay. Yan. Kita niyo yan? VP Sara family fly to Germany. Kung ganitong leader ang nasa posisyon, kung kada bagyo pupunta siya ng bakasyunan at hayaan niya ng mga kanyang mga galamay para gumawa ng tulong or gumawa ng tulong sa mga kababayan natin. Paano siya? Di ba siya leader na dapat nating tignan, di ba? Dapat maging good example siya sa kabataan tsaka sa mga tao, di ba? Pero ang ginagawa niya, mas inuuna niya pang sarili niya kaysa sa kababayan nating binabaha. O, di ba? Ito. Ito yung e-slab, by the way, guys. Kita ko sa inyo, Ito yung, sabi dito, wait. Balik tayo sa, okay, sabi dito, Doña Choleng. Okay, yan. Doña Choleng Island Resort, Cagballet. Okay, isla to. Ito yon. Pakita ko another tab. Yan. Kita niyo yan sa Google Map? Pwede niyang puntahan sa Google Map. Yan. Doña Choleng Camping Resort. Dito pumunta ang ating pinaka magaling na Vice President at saan to makikita? Sa Quezon City. Zoom out natin. Yan Metro Manila. At pag pumunta ka dyan, malapit siya sa Mauban. Siguro sakay ka ng bangka, papuntang doon. O, di ba? Ang galing ng ating Vice President. So, sa inyo,
sa mga hopefully makita to ng mga taga Cebu. Okay? O sino yung mga Duterte senators ngayon nandun? O si Bato, tsaka si Bongo. Bakit? Eh merong nilagdaan si Duterte nung panahon nila na 9-year na hinahayaan yung mining companies na magmina sa mga bulubundukin natin. Ano nangyari sa Cebu? Grabe ang baha. Imagine niyo parang tsunami yung tubig from the mountains pababa. Grabe. At ito, pakita ko sa inyo guys, anong difference. Hindi natin pwedeng tawagin tong si Sara Duterte ang isang leader. Isa siyang boss. Okay? Napapakita ko sa inyo kung anong difference ng pagiging leader tsaka ang boss. O sabi dito, pwede nyo naman to i-Gemini. Anong comparative view ng isang leader tsaka isang boss? Source of authority. Ang isang leader, okay, ang authority niya when it comes to leading is influence and trust and earn respect. Okay, while ang pagiging boss na si Sara Duterte, mas sinuuna niya yung posisyon, tsaka isang titulo niya, and nagdidemand siya sa mga tao niya. Kung natatandaan nyo, si Sara Duterte sinabi niya sa isang interview na pinupukpok niya yung mga tauhan niya. Kasi hindi niya alam ginagawa niya bilang isang DepEd secretary. Diba? So yan, a leader inspires, diba? A leader earns trust to her colleagues, o kanyang mga tauhan. Hindi katulad niya na nagdidikta, nagsasalita, nagko-command, giving orders sa mga tauhan niya. O, nasaan yung Vice President natin? Nandun sa bakasyunan. Ang kanyang mga tauhan nasa baha. O, di ba? Yan ang isang boss, hindi siya leader na kaya nating tawagin. Okay? So ano sa tingin nyo guys? Kung meron pa kayong mga suggestion or any comments, please write it down in our comment section. And please hit like and subscribe. And I will see you po sa susunod na video. Salamat po sa panonood.